Gitna ito ng pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Pilipinas na umabot sa 500%. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, nakarating na sa Pangulo ang kanyang sulat ukol dito. Hinihintay na lamang nila ang ipatatawag na pulong ni PBBM. Nakasulat na po tayo dyan to yung mga usual memo ko to the President and to Executive Secretary. In fact, nakaschedule na ang meetings namin yan sa Cabinet. Nauudlot lang. Pangunahin dito ang National Capital Region. Sunod ang Calabar Zone, Region 3, Region 6, Region 7 at Region 11. Ayon kay Dr. Joselito Feliciano, ang Executive Director ng PENAC, ang mga rehiyon na ito ay highly urbanized at mayroon mas madaling access online ang mga naahawa ng HIV. Madalian niyang nakakakuha ng mga sexual partner ang mga may access sa internet. Isa ngayon, medyo hindi ganun kagandang datos natin. Makikita sa datos na tayo ngayon ay isa sa pinakamaraming bagong kaso. Bill number 3001, iminungkahi niyang ibalik sa 10 taon ng basic education. 1 taon sa kindergarten, 6 na taon sa elementarya at 4 na taon sa high school. Ayon sa senador, ito ay mas praktikal at mas magbibigay ng mas makabuluhang learning experience para sa mga mag-aaral. Ayon sa mga kongresistang kabilang sa House Triple Committee o TRICOM, hindi na papasa ng mga panukalang batas para labanan ang pagkalat ng fake news, disinformation at misinformation online dahil ilang araw na lang ay matatapos na ang 19th Congress. Kaya pakiusap ni House TRICOM Overall Chairperson Santa Rosa City Representative Don Fernandez sa mga administrasyon o sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ma-certify ang mga panukalang ito as urgent. I hope the President, through Secretary Ruiz, hindi na natin kaya ngayong 19th Congress, but I think the President must certify urgent yung mga bills that that the 20th Congress will be filing. Kasi kailangan dito na intervention talaga ng Presidente na mapabilis yung batas na yon. And I think mga 1 year din yan bago natin maaprubahan sa 20th Congress. Na nagtatakip ng kanilang mga plaka para makaligtas sa mga kamera ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa NCR, merong nasa 120 na mga PNP HPG ang nakadeploy habang nasa 1,500 na mga HPG personnel naman ang ipapakalat sa buong bansa. Doon po sa mga probinsya at mga other cities kung meron man, no, na talagang hindi po hagip ng NCAP, talaga pong binuhusan po at bubuhusan pa ng ating pong HPG ng mga personnel para po talaga ma-implement yung kaayusan para po sa ating mga lansangan. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, may koordinasyon na ang Office of Civil Defense sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, gayon din sa Department of Health o DOH upang masiguro na magiging mabilis ang pagtugon sa oras ng pangangailangan. Hulugan ito na pinal na ang desisyon sa kaso matapos hindi makatanggap ng Temporary Restraining Order o TRO ang COMELEC mula sa Korte Suprema. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posibleng sa susunod na linggo ay mapoproklama na ang BH Party List na nanalo ng 1 pwesto sa 20th Congress. Kinakailangan na mabigay namin sa kanila yung tinatawag na Certificate of Proclamation. Wala na pong period na pinag-uusapan doon dahil executory na kaagad yung aming decision. Walang barkong Chino na bumuntot sa misyon. Bagamat may na-monitor na 2 Chinese maritime militia malapit sa isla. Sa kabila ng buhay ng mga sundalo sa isla, tiniyak ng AFP na nananatiling mataas ang kanilang moral habang binabantayan ng teritoryo at soberenya ng Pilipinas. So dito pinapakita natin, no, na ang bawat
feature natin dito sa West Philippine Sea, yung siyam na features na to, no, ay tinatauhan natin ng miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas to assert our sovereignty. And with this, we're showing the Filipino people, no, yung warmth na nandito po yung media, nakita nyo talaga kung ano yung sitwasyon dito sa isla. Napakaganda po ng ating bayang Pilipinas, no. And nandito po ang ating mga kasundaluhan para po i-assert ang ating sovereignty dito sa ating mga features sa West Philippine Sea. Patuloy na humaharap ang Libya sa kawalan ng katatagan at mahinang pagpapatupad ng batas mula nang mapatalsik si Muammar al-Gaddafi noong 2011 sa isang NATO-backed na pag-aaklas. Bunga nito, nahati ang bansa sa magkakatunggaling paksyon sa silangan at kanluran. Ipinahayag ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights o OHCHR ang matinding pagkabigla sa pagkakatuklas ng mga mass grave, mga kasangkapan sa pagtorture at malawakang abuso sa mga detention center sa Tripoli, mga ebidensya nagpapalakas sa matagal ng mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Nanawagan ang OHCHR sa mga otoridad ng Libya na magsagawa ng malaya at transparent na investigasyon, panatilihin ang mga ebidensya at pahintulutan ang ganap na akses para sa UN at mga forensic team. Bagaman nagdulot ng pagbaba ng tensyon ang tigil putukan noong 2020, nananatiling hindi nare-resolba ang krisis pampolitika sa Libya. Patuloy ang pag-aagawa ng mga karibal na grupo sa kontrol ng malawak na yamang enerhiya ng bansa at paminsan-minsan ay nauuwi pa rin ito sa armadong sagupaan. Today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. Sa ilalim ng bagong kautusan, ipatutupad ang mas mahigpit na mga patakaran sa pagpasok sa Estados Unidos. Bukod sa Yemen, Somalia, Haiti at Libya, ang paglalakbay mula sa 7 iba pang bansa tulad ng Cuba at Venezuela ay sasailalim din sa bahagyang mga restriksyon. Magsisimula ang implementasyon ng travel ban sa darating na Hunyo 9, gayunpaman mananatiling valid ang mga naunang na-isyong visa. Nagbabala si Trump na maaaring madagdagan pa ang mga bansang saklaw ng naturang kautusan. Among the national security threats their analysis considered are the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record-keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays, and other things. Ayon sa administrasyon, layunin ng patakaran na tugunan ang mga banta sa pambansang seguridad tulad ng presensya ng mga terorista, kakulangan sa koordinasyon ukol sa visa at kawalan ng maayos na talaan ng kriminal na record ng mga dayuhan. Kasabay nito, naglabas si Trump ng hiwalay na executive order para sa mas mahigpit na verifikasyon sa mga dayuhang papasok sa bansa, bahagi ng kanyang patuloy na mahigpit na paninindigan sa issue ng imigrasyon. Dinoble ng Estados Unidos ang taripa sa Canadian steel at aluminum sa 50% simula noong Miyerkules. Bilang pangunahing tagapag-export ng mga metal na ito sa US, inaasahang matindi ang epekto nito sa industriya sa Canada. Nagbabala naman si Unifor Union President Lana Payne na agarang epekto nito sa mga trabaho, habang sinabi naman ng Aluminum Association of Canada na maaaring ilipat ng mga kumpanya tulad ng Rio Tinto ang kanilang export patungong Europa dahil sa taripa. Patay sa pamamaril ng riding in tandem si incumbent punong barangay Neryo Brasal ng barangay San Juan Pili, Camarines Sur kahapon. Sa inisyal na impormasyon, nangyari ang insidente bandang alas 5 GMT ng umaga. Nagtamo ng 8 tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Sa kuha ng isang CCTV malapit sa pinangyarihang lugar, makikita ang pagdating ng 2 tao na lula ng motorsiklo. Kasunod nito ang sunod-sunod na putok ng baril. Dito na nakita ang nakahandusay na punong barangay sa kanyang tindahan, habang ang 2 sospek na nakabonet agad na tumakas matapos ang insidente. Gumagawa